Hi, good evening everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Matthew, chapter 18, verse 23 to 35. Ito po ay karugtong ng ating topic na the power of forgiveness. Um, Dito yung tanong ni Pedro sa ating Panginoon na kung makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa kanya at siya kung ilang beses siya patatawarin. So, hanggang sa makapito ba? Sabi ni Pedro. Ngunit sabi ni Jesus Christ sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpong pito. So, kaya ang karugtong dito, sabi dito, kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari na nagnanais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Yung katuruan dito, sabi dito, we have an obligations to forgive. So, obligation natin magpatawad. Hindi lang ang Diyos ang kailangan magpatawad. At kaya, yung point dito ni Jesus Christ, sinabi niya doon sa mga susunod na talata, yung kaharian ng langit, yung kung mapapansin nyo, na nagsimula siya sa church discipline, kung ano yung dapat natin gawin, na yung kapamanampalataya natin nagkasala sa atin, at yung forgiveness ay limitless, at ano ba dapat ang mga taong nabibilang sa kaharian ng Diyos. Kaya bilang member of our God, yung tagasunod sa ating Panginoong Hesukristo, maihahambing sa isang hari, sabi dito, at nang pasimulan na niya ang pagkakwenta, iniharap sa kanya isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Yung 10,000 talento ay 10,000 talento, yung kalaki po nun ay katumbas ng higit sa 15 taong sahod ng manggagawa. So, isipin mo, kung ang utang ng malipin na yon ay 10,000 talento. Ang isang talents, 15 years na pagtatrabaho ng isang tao. So, 15 years na pagtatrabaho times 10,000. Ganun katindi yung utang niya. So, kailangan yun nilagay ni Jesus Christ na pinaka-exaggerated price kasi para maintindihan yung point ng pagpapatawad. Kaya ipinag-utos ng Panginoon na ibenta na lang siya kasi para makabayad. So, sabi dito, dahil dito yung nanikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa iyo. Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Kumbaga, kinansel na yung utang niya. Ngunit ang alipin ding iyon sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang ko. So, isang denaryo katumbas ng isang araw na sahod. Ang utang ng noon, 100 denaryo, isang linggo or yun. kaya nanikluhod yung kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya at nagsasabi, pagpasensyahan mo ko at babayaran kita. Ngunit ayaw niya at siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Na makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala. Umalis sila at sinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. So, ang sumunod dito, sabi dito,
na hindi ba dapat, kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa inyong kapwa alipin kung paano nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya ng lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. So, yung kasalanan natin sa Panginoon, pinatawad niya tayo. Pero um, yung utang sa atin ng kapwa natin, hindi natin mapatawad. Kung ang alipin na yon pinatawad sa ganong kalaking utang, automatic meron siyang obligasyon na patawarin din yung kapwa niya na may utang sa kanya ng kakarampot. So, sabi diyan, we have an obligation na magpatawad sa kapwa natin. Dahil sa laki ng pagpapatawad na ginawa sa atin ng Panginoon. To the point na binigay niya sa atin yung kanyang kaisa-isang anak para mapatawad ang ating kasalanan. So, obligado tayo magpatawad sa iba. Hindi ito utos kundi obligasyon, or pag masyadong mataas ang ating sarili, ang tingin natin sa sarili, yun yung cause kung bakit hindi tayo nakakapagpatawad sa mga tao kahit na nakagawa sila, na-offend nila tayo, or nakagawa ng mga maliliit na kasalanan sa atin, na-offend ng ibang tao, nagawa ng kasalanan, at tingin natin sa iba hindi mapapatawad dahil sa mga nagawa na yon. So, kataasan niya ng pride, kataasan ng tingin sa sarili na normal sa atin na magkamali. So, yung Diyos na natin, dami nating pagkakasala, pero pinatawad niya tayo sa dami ng ating kasalanan. Pero tayo, huwag tayong maging mataas ang tingin natin sa ating sarili. Kung ang Diyos nagawa natin ng masama, tayo, nakakagawa din tayo ng masama sa ating kapwa. So, yung pagpapatawad dapat kapag hindi, may serious consequence yun sa sarili natin. Kasi kapag hindi ka marunong magpatawad, parang pinaparusahan mo din yung sarili mo. Kasi nandun yung pag hindi ka marunong magpatawad, may bigat sa iyong sarili, may bigat sa pakiramdam na lahat ng mga bagay na nagagawa sa atin, mayroong consequences. So, kung hindi ka marunong magpatawad, iniisipin mo na mas mataas ka pa sa Panginoon. Dahil ang Panginoon nakakapagpatawad. Paano pa kaya tayong mga tao? So, i-practice natin yung maging mapagpatawad sa iba. Sa lahat ng mga kahit sa utang man yan. Isipin natin na ang Panginoon na makapangyarihan, nakakapagpatawad kahit ano pa yung masamang ginawa natin. Paano pa tayo mga tao, normal na tao na hindi perpekto, na nakakagawa talaga ng mali. So, always practice forgiveness.